salamat sa iyong biyaya, O Diyos. Hallelujah. Ito ay bago sa bawat araw ng aming mga buhay. Sa bawat umaga ng aming pagising, ay iyong biyaya at iyong pag-ibig ay bago, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong biyaya, Panginoon. Pupurihin ka ng iyong mga anak, O Diyos. Tinataas namin ang aming piling, Panginoon, ng pagpupuri, pasalamat sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, yung panahon na pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah. We thank you, Lord, for your goodness, O God, for your faithfulness, Lord, and for your mercy, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na kami po ay makaawit sa iyo, God, as part of our worship, Jesus. Thank you, Lord, sa panahon na ito, sa kalakasan, Panginoon. At sa buhay, Panginoon, sa bawat araw ay panibagong buhay, kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Sabi mo sa iyong mga salita, ikaw ang gumalang sa amin, nagbigay sa amin ang buhay at hininga. Kaya karapat dapat ka, Panginoon, ang purihin, O God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We thank you, Jesus, for your goodness, Lord. Thank you, God, for your love. Hallelujah, Jesus. Oh, we thank you, Lord. We give you praise, Jesus. Hallelujah. You are worthy, Jesus. You are worthy, O Lord. Hallelujah. To receive our praises and glory, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. For your loving kindness, O God. Hallelujah. Hallelujah. Sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon, pinapatunayan mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig, O God. Ang iyong pag-iingat, Panginoon. Ang pag-provide mo ng aming mga pangailangan, Panginoon. Salamat po, Lord. Hallelujah. Lagi mong pinapatunayan, Panginoon, ang iyong katapatan sa iyong mga anak, O God. Sino kami upang hindi ka purihin, Panginoon? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness, O God. We don't deserve it, O God, pero salamat, Panginoon. Ay biyaya sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Patawad sa mga panahon na ungrateful kami, O God. Hindi kami marunong magpasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Patawad, O God. Patawad, Panginoon. At ayahan mo, Panginoon, na magkaroon pa kami ng grateful heart, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon, sapagkat ito, ang hiningang ito at ang buhay na ito ay galing sa iyo, Panginoon, at para lamang sa iyo. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, Panginoon. Sa iyo ang pagluwalhati, O God. Hallelujah! Hallelujah! Let us worship the Lord. Hallelujah! Palakpak na papuri, pagsamba sa ating Diyos, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa iyo ang papuri pagsamba, Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Pwede na po ba? Sige po, kung kayo po ay handa na,
Hinihiling ko po na nagsitay ng bawat isa sa tayo po ay magbasa sa ating mga banal na kasulatan. Kasama po natin muli ang John 17. Simulan na lang po natin sa 30 hanggang 31. So ito pong dalawang verse na ito ay for me, I think, ay ito yung pinaka-heart ng chapter na ito. Right? Because ito po ay doctrine. Sabi po dito sa verse 30, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon pinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ng sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. So tayo po ay manalangin. O Panginoon, maraming pong salamat muli sa pagkakataon na ito. Maraming salamat sa iyong kabutihan na minsan pa ay binigyan mo kami ng pagkakataon na magising kaninang umaga at makarating sa bahay panambahan nito, O Diyos. Dahil alam namin na ikaw ay mabuti, alam namin na may nakahandang pagpapala na kanina mo pa, Panginoon, ibinabahagi sa amin. At sa oras na ito ng pangangaral ng iyong salita, Lord, samahan mo ang iyong lingkod sa pangangaral at samahan mo ang iyong mga anak sa pakikinig. Tanging ang Espiritu mo lamang at ang iyong mga salita lamang na nagbibigay buhay ang marinig sa dakong ito. Dalangin ko na ang mga salitang ito ay patuloy na gumising sa amin, patuloy na magpaunawa sa amin, at patuloy na maglapit sa amin sa iyo. Kung ang epekto ng mga salitang ito ay paglayo sa iyo, Panginoon, hindi po namin ito tinatanggap sa aming mga sarili. Kaya loobin mo na tanggapin ang bawat isa ito ng may kagalakan at bigyan mo ang bawat isa ng pagnanais na suriin ito sa banal na kasulatan upang mapatunayan na ito ay mga salita na galing sa iyo at ito ay para sa amin. Aming Ama, tinataas namin ang iyong banal na pangalan sa aming kalagitnaan. Mangyari ang iyong mabuting kalooban. Ito po ang aming dalangin sa banal mong pangalan, O Jesus, ang lato'y magsabi ng amin. Lapangan po natin ang Panginoon. Kami po ay nakakaupo na. Kamusta po kayo? Kami po ay kagagaling lamang last week sa Bicol. Ayan. And I hope dito sa atin sa church ay okay naman ang lahat. Okay po ba? So, kamusta ang lahat? Balita ko po ay naging maganda ang inyong Sunday afternoon Bible study. Balita ko lang naman. Balita ko lang. Yan. So ngayon po ay, ito yung last Sunday ng ating tema. At kung inyo pong nakita na yung ating tema next month, ay ito po yung pag-uusapan natin, no? Isaiah 60 yon next month. So babalik tayo sa Messianic prophecy. Okay? Dala po ba? Ayan. Kasi po, ang pag-uusapan natin ngayon ay, kung susumahin ko, ay magmumula sa dalawang salita na ito. Repentance and judgment. Pagsisisi at paghuhukom. Okay? If nauunawaan natin yung dalawang salita na yan, dapat yung dalawang salita na yan ay critical na parte ng buhay ng mga mananampalataya. Dahil ito po ay naging critical na parte ng buhay ng mga mananampalataya noon,
na ito yung nagtulak sa kanila na umalis sa kanilang comfort zone, na sumunod sa Panginoon sa kabila ng kawalan at ipangaral ang mabuting mensahe ng Diyos dahil sa dalawang bagay, pagsisisi at paghuhukom. Okay? Yan yung nagpupush sa kanila. Yan yung nagtutulak sa kanila. At yan yung nagbibigay sa kanila ng hindi pagkakatulog sa gabi. Hindi natin pwedeng ipangaral ang salita ng Diyos nang walang pagsisisi o hindi mo isasama yung pagsisisi at hindi mo isasama yung paghuhukom. Bakit? Kasi ang tanong, bakit kailangan magsisi? Diba? Kung sasabihin ko sa inyo, kinakailangan yung pumunta ng McDo at bumili ng burger para sa akin, ang tanong, bakit kami bibili ng burger? Tama? So, kailangan may sagot, may cause. At dahil may cause, may effect. So, dahil alam mo kung bakit kailangan magsisi, gagawin mo, hindi. Gagawin mo ba, hindi? Balik tayo kay McDonald's. Sasabihin ko sa inyo, bilhin nyo akong McDo. At nung nalaman yung para sa akin, bakit? Sasabihin ko sa inyo, gagamitin ko na yung ginagamit ng ibang pastor. Kung mahal nyo ako, susundin nyo yung gusto ko. Bilhin nyo akong burger. Okay. So dahil alam natin yung dahilan, to be true, kunyari lang, totoo, no? Bibili kayo, hindi. Wala pong pambili, pastor. Kahit gusto namin. Okay? Dahil katotohanan ng pagsisisi, dahil katotohanan na may paghuhukom, may epekto yan sa buhay natin. Tama po ba? Okay, parang ganito. Naglalakad kayo sa gabi. At dun sa lalakaran nyo, may nakikita kayong mga aso at sila ay nagtatahulan. Makaka-apekto ba yun sa inyo? Makaka-apekto ba yun sa inyo? May mga aso. Buti sana kung maliliit ko kasi laki ng aso ni Sister Rochelle. Okay lang, no? Kikit nyo, ay paano kung kasing lalaki nyo? May epekto ba yan sa inyo? Yun nga lang paglabas mo at medyo madilim, walang ilaw, at kuliglig lang ang naririnig mo, nalala nyo sa Boreas, no? Paglabas mo, nag-wifi kayo doon sa may mapanigi, doon sa may... Babalik tayo sa bahay ni Sister, sisilipin mo yung ayun, dilim na. Buti na lang may cellphone. Pero yung dilim na nakikita natin has an effect sa atin, yes? Ano kagad ang inyong naiisip? Nakita kayo na madilim. At doon kayo dadaan. Yes. So may fear. Hindi mo mawala yung fear. Pero nilakarin nyo pa rin ba? No, may cellphone eh. Yun ang maganda. Sipin nyo, yung liwanag na dala-dala nyo, yun yung salita ng Diyos. Right? Na kahit maraming nababalot na kadiliman yung lugar, but you still push kasi alam mo na yung dala mo ay salita ng Diyos. Sila rin. Kahit alam nila na hindi nila alam, kahit alam nila na hindi sigurado yung mga kondisyon sa kanilang pamumuhay bilang mananampalataya. Maraming uncertain para sa kanila, sa kanilang mga gagawin, at hindi nila alam kung anong magiging resulta. Ang nagbibigay liwanag kung bakit sila nagpapatuloy sa paglakad ay ang salita ng Diyos. Kasi alam nila na may paghuhukom. At ang dapat maintindihan natin, ngayon na nalaman natin ang katotohanan, mayroon na tayong responsibilidad sa katotohanan. Hindi na tayo pwede mag-excuse na hindi natin alam. Na yun na alam mo, pero nakakatulog ka pa rin ng mahimbing sa kabila ng alam mo, na marami pa rin hindi nakakaalam ng alam mo. Tongue twister po ba?
hindi yan maganda sa mga Kristiyano. Alam ko, okay. Pagtatanungin ko kayo ngayon, anong mga bagay ang hindi nagbibigay sa inyo ng pagtulog ng mahimbing sa gabi? Ano yung mga nagbibigay sa inyo ng hindi pagkatulog? Bukod sa kape. Bukod sa kape. Ano po? Jowa? Sino hindi makatulog dito dahil sa jowa? Di makatulog sa gabi sa iisip. Ha? Di makatulog sa gabi. Naalala mo yung mukha ng pinagkakautang mo, hindi ka makatulog, no? Tayo, yes, merong mga bagay na hindi nagpapatulog sa atin, bawat isa sa atin, yes? Pag naiisip mo yan, talagang medyo nalilate ka na talagang matulog. Oo. Kaya ang sagot dyan, salita pa rin ng Diyos. Kung binuksan nyo yung mga Bible nyo, salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Okay. Si Paul, nung siya po ay nangangaral, first time niyang makarating ng Athens. That's why na-culture shock si Paul. Pero kasabay ng culture shock is not fear. It's mercy. Kung ano yung naramdaman ng Lord doon sa ating previous na theme, alala niyo yun? Pero hindi niyo naramdaman ni Paul, kahabagan. That is why, nandun lalo yung conviction niya na kailangan nitong mga taong itong maunawaan kung sino yung Diyos. Plus, nakita pa niya yung altar. Tama? Na nakasulat sa Diyos na hindi kilala. So siya po ay nangaral, nireveal niya sa mga taga-Athens yung tungkol sa Diyos na hindi nila kilala. At higit sa lahat, nireveal niya sa kanila yung araw ng judgment. Because these people, wala po silang doktrina ng judgment. Naniniwala sila na you all live once. Okay? At naniniwala sila na pwede nilang bayaran ang kanilang pagpunta ng paraiso. Maraming religious belief na naniniwala na kapag nagbayad tayo ng malaki, maliligtas tayo. Okay? Yung mga Greeks, naniniwala sila dyan. Ano pa? Muslim, Islam. Ano pa? Egyptians. And once upon a time, Philippines. Nabasa niyo ba yung No Limit Tangere? Ano sabi ni Padre Damaso? Kailangan magbayad ng malaki sa simbahan para maligtas ang inyong mahal sa buhay. Kinakailangan nyo magpamisa araw-araw sa loob ng 9 na araw at kinakailangan nyo magkaroon ng donation sa church nang sa gayon ay maligtas ang inyong mahal sa buhay. Basahin nyo, balikan nyo yun. Doktrina yan nila dati. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon. Yes? Hindi nagbabasa ng No Limit Tangere, no? Ano sabi ni Pilosopong Tasio? Anong gagawin ng Diyos sa pera na yan? Kung siya ang may-ari ng kaluluwa. Tama? Galing ni Pilosopong Tasio, ano? Nalala niyo ba siya? At dahil may hidden agenda si Damaso, diba? Masama yung kanyang plano kasi. Pero doktrina yan noon. Ang tawag dyan, kung ako nagkakamali ay parang may redemption. Pero, alam mo yun, literal na tutubusin mo. Literal na magbabayad ka. Na ang doktrina natin, may nagbayad na para sa'yo. Ang kailangan mo lang is repent. Tama? Okay. Now, ang sabi lang sa verse 30, balikan ko na rin yung verse 30. Verse 30, please. Verse 30. Calling verse 30. Yan.
Yan. So, pinalipas daw ng Diyos. Pag ibig sabihin ba nung pinalipas, pinalampas yung kasalanan. Yung panahon daw ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Pinalampas ba yun? Hinayaan ba niya? Nagpikit mataba ang Panginoon? Pinalipas niya. Pinalampas niya. So for us Christians, for example, naniniwala tayo sa discipline, yes? Nakagawa tayo ng kasalanan natin. And we know na masama yung ginawa mo. So naghihintay ka ng disiplina. Yes? Naku, ano kayang mangyayari sa akin? Walang nangyayari. Sasabihin ng Kristiyano, wala naman nangyari. Okay lang pala yung ginawa ko sa Lord. Gagawin na ulit yon. Diba? Wala naman nangyari. Gagawin niya ulit yun. Why? Because akala niya, dahil mahal siya ng Diyos, naiintindihan ng Diyos yung ginawa niya. Which most of the Christian church now, yun yung tinuturo. Naiintindihan naman ako ng Diyos eh. Yes, kailangan naman itong gagawin ko. So, marami tayong justifications, pero lahat ng katwiran na yan, sa mata ng Diyos, kahangalan. Pag sinabi pong kahangalan, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng kahangalan? Ano yung sa English yung word na kahangalan? Ha? Foolishness or ignorance. May ibig sabihin yung word na ignorance na hindi niya alam. Oo, may iba rin siyang ibig sabihin, nagmamaang-maangan. Kunyari, hindi niya alam. So yung sinasabi dito ng Lord na kahangalan, yun yung mga taong nagmamaang-maangan na kunyari, hindi nila alam na mali yung kanilang ginagawa. So kahangalan yun sa harapan ng Lord. Bakit? Kasi bukod sa alam mong mali at nagpapanggap ka na tama yung ginagawa mo, ginagawan mo pa ng justification na tama ka talaga. Hanggang sa dumating sa point na kinakailangan mong lapitan yung kapatid mo sa pananampalataya at hihingin mo na mag-agree siya sa'yo para ma-validate na tama ka. Yun ang hinahanap natin sa mga kasama natin, validation. Di ba? Di ba okay lang naman yung ginawa ko? Sasagot naman yung isa, okay lang yan, sister. Okay lang yan, brother. Maintindihan tayo ng Lord. Ang Lord ba ay gano'n kakitid? Ang tawag doon, naghahanap ka ng validation na tama. Pero ba, ang tanong ko kasi, kung ikaw mismo, personally, alam mong tama yun, at naghahanap ka pa ng validation sa iba. Ibig sabihin, hindi ka sure. Ibig sabihin, alam mong mali. Kailangan mo lang ng enough push evidence para makampante ka at magkaroon ka ng kapayapaan na, yan, 5 na yung tinanong ko, 5 yung nagsabi na tama yung ginawa ko. So, tama yung ginawa ko. Yes? Oo. Ang tawag niyan, validation. Nahihintay ng validation sa ating mga kapatid. No. Ang ibig mong sabihin ng pinalampas dyan is not tolerate. At hindi rin naunawaan ng Diyos. Hindi ibig sabihin nun, naunawaan tayo ng Diyos. Ang ginawa lang dyan, nagpakita lang ang Diyos ng restraint, pagpipigil. Yes? Nagpakita lang siya ng pagpipigil para bigyan kanya ng agarang parusa o disiplina. Nagpigil lang siya. Ano pang binigay niya sa atin? Binigyan kanya ng time and space for repentance. That is why, kahit may ginagawa kang laban sa kanya, wala kang disiplinang nakukuha. Just yet. Why? Kasi nga, binibigyan kanya ng time and space for repentance. Yun yung ipinapangaral natin. Because yung time and space na yan, nauubos slowly. Mauubos! Slowly nga lang. But, mauubos. Yun yung katotohanan. Mauubos yung time and space. Parang ganito, sino nakapanood sa inyo ng escape room? Pupunta ka sa bawat room, tapos hanapin mo yung solusyon para makatakas ka. Kasi kung hindi, mamamatay ka. So, mayroon nung isang room na pagpasok nyo, pag na-trigger niyo yung room na yon, yung mga walls niya nagko-close.
Di ba, lagi nasa pelikula yan, yung mga pader nagpo-close. Yes? Pamilyar tayo? Isipin nyo, ganun yun. Pagpasok mo ng room, ang lawak eh. Ang lawak ng space, ang dami mong time to figure out kung paano ka makakatakas. However, unti-unting nagdidikit yung pader at yung space mo unti-unting lumiliit at yung time mo unti-unting nababawasan. Sabay yan eh. Time and space is created at the same time. Therefore, time and space will be destroyed at the same time. Understand? Time and space po, sabay ginawa ng Diyos. Kaya may tawag na time and space continuum. Without both, walang matter. Wala tayo. So, time and space, parehas. And time and space, parehas mawawala sa iyo. Pag nawala sa iyo ang time and space, wala ka na rin. Saan ka lulutang-lutang ka? Hanggang kailan? Wala. Matter will no longer exist. So therefore, yung sinasabi niya na pinalipas, praise the Lord. Ang tawag dyan, restraint. Pinipigilan niya yung sarili niya. Why? Because during that time, ignorance. Hangal yung mga tao. Okay, sige, restraint. Restraint. Pinibigyan niya tayo ng time and space for repentance. Hindi po itinuturo dyan na inignore ng Lord yung kasalanan. Ang ibig lang sabihin dyan, dinelay niya yung pagdurog sa kasalanan. Dinelay lang niya yung pagdurog. Ibig sabihin, forbearance o pagtitiis is mercy. Not understanding. Parang ganito. Bigyan niyo ako ng larawan ng isang babae na nagtitiis. Ayoko magtanong, sino nagtitiis dito? Baka lahat. Sino bang nagtitiis? Sorry. Bigyan niyo na lang ako ng larawan. How do you picture someone na nagtitiis? Pag sinabi nagtitiis, may pinagtitiisan. Something that is unbearable, something that is painful, something na hindi maganda. So, hindi ka naman magtsatsaga sa mga bagay na magaganda para sa'yo, right? Tinatsaga ko na nga lang itong lechon eh. Itong paborito kong lechon, tinatsaga. Kailan ka nagtsaga sa paborito mong lechon? Ang tinatsaga mo, ang palaya. Kasi wala ka ng ulam. Tinatsaga ko nga itong ampalaya, kahit mapait eh. O pag sinabi mong mapait, something that is not, di ba, okay sa'yo. Nagtsatsaga ka sa something na not okay sa'yo. So, anong picture ng isang tao, babae man o lalaki, sige, huwag na tayo mag-gender, babae o lalaki, sa pagtitiis. Ako, pinipicture ko yung sarili ko pag nagtitiis ako, nagkukusot ako ng damit. Nagtitiis ako ng laba. Something you don't like. But you have to do. Sino dito ang nagtitiis sa equipping? Sino yung nagtsatsaga sa equipping? Taas ang kamay. Kasi naman, ayun ko naman ito eh. Sabi ko dito, praise the Lord, hallelujah lang. Bakit may aral-aral eh? Yun naman ang pinuntahan ko, kaya ako nagpabautismo. Sabi ni Pastor, yayaman ako. Hindi naman aral-aral to. Ano ba yan? Sabi ni Pastor, matututo ako mag-tongues. Ganito to. Ito, ba't sulat-sulat? Ano to? Tuto ba ako? Ano yung picture ng isang tao na nagtsatsaga? Ha? Yun yung ginagawa ng Lord. Ayaw niya. Hindi nga siya nagpapalampas, di ba? Sabi nga niya sa Exodus ni minsan, hindi niya palalagpasin yung kasalanan at yung nagkasala. Pero siya ay mahabagin, sabi niya. Anong verse yun? Brother Roger, naalala mo pa? 33? Exodus 33? Pakitingin niya, Exodus 33:7, kung daw nagkakamali. Para consistent tayo. Tingnan sa Old Testament. Yan ba yun? Taas. 4? Yung dumaan ng Lord kay Moises. Pakihanap. Yan lang yan sa chapter 33. Ang sabi niya dyan,
Ang Panginoon. Sige, baba. Nakalimutan ko na kung anong verse. Matandaan na kasi. Sige po, sino nakakita? Panginoon. Nung dumaan siya kay Moises, di ba tinakpan niya si Moises sa bato? Kung hindi yan, 34. 7. Sa taas. Yan. At ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya na binunyag. Ito po nagsasalita ang Diyos, ha? Ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawan at katotohanan na gumagamit ng sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin. Hindi niya daw papanampasin. Hindi niya aariing walang sala ang salarin. Sino yung salarin? Kaya huwag tayong meron kasi mga doktrina noon na mali rin, na nagbibigay ng comfort sa mga tao, sa mga church, na Jesus daw hates sin, not the sinner. Yes, but bigyan nyo ng context. Kasi that statement alone is saying, okay lang magkasala ka, wala ka naman, inosente ka dyan, yung kasalanan kasi. No, dito, sino yung sinutukoy niya? Sino dito yung hindi niya aring walang sala? Yung salarin. Sino yun? Yung tao na nagkasala, yun yung salarin. Yes? Hindi ko pwedeng ipakulong ang rape. Ang ipapakulong ko yung rapist. Amen ba? Hindi ko pwedeng sabihin ipapakulong ko yung murder. Yung murder. Yung salarin. Hindi yung murder. Yung murder, yung crime. Pero yung gumawa ng crime, yung salarin, sabi dyan ng Lord, hindi niya yan aariing walang sala. He will not justify. He will not say na okay lang yung ginawa mo, naiintindihan ko. In any way. Hindi niya sasabihin sa'yo na okay lang yan, sige. Magsimba ka pag gusto mo lang. Tapos pagdating ng equipping, kung gusto mo na rin umuwi, pwede na rin. Okay lang yan, naiintindihan ko. Oo, magbigay ka na lang ng kung ano-anong dahilan sa pastor mo. Oo, di ba? Ano yung pinag-usapan nyo sa SABS last week? Mabuti sana kung ikaw ay malamig o mainit. Kaso, kahit Milo, hindi ka pwedeng timplahan. Ang balita ko, ang ganda daw ng discussion ito na. Di ba? Sabi ng Lord, mabuti sana. Mabuti kung ikaw ay naging mainit na lang o malamig. Kaso hindi eh. Maligam-gam ka eh. At dahil dyan, isusuka kita. Yes? Di ba? Kailanman, hindi na rin tama yung ginagawa natin. Lalo na kung ito ay labag sa Kanya. Kasi kung ganun yung Diyos natin, nakakatakot. Ako, mas matatakot ako doon kasi walang justice. So para saan pa yung pagtitiis na ginagawa natin para sa katwiran, kung alam din naman natin na yung Diyos natin, walang katwiran. Tama po ba? Yung Diyos ng mga Griego, babaero. Alam niyo po ba yan? Yung pinakahari ng Diyos-Diyosa nila, sino? Si Jesus. Ang daming asawa nun. Tapos yung kanyang queen, nuknukan ng pagkasilosa. Tingnan niyo yung mga karakter ng mga sinasamba nila. Bakit? Kasi yung mga sinasamba nilang Diyos, imahinasyon nila. Invento ng kanilang mga sariling kata. Para magkaroon sila ng justification, si Jesus nga na, intindihan yung ginagawa pang bababae, bakit ikaw hindi mo maintindihan? Di ba? Si Jesus nga nang-rape eh. So ako rin dapat. Di ba? O bakit?
Yun yung Diyos nila eh. Kasi sila, ang gusto nilang Diyos, yung nakokontrol nila. Nakokontrol nila yung iniisip, nakokontrol nila yung sinasabi, nakokontrol nila yung ginagawa. And for many years, ganun tayo. Gusto rin natin ng Diyos na nakokontrol natin. Wala tayong, alam niyo yun, walang restriction as to time, wala tayong restriction as to reverence, walang restriction as to obedience. Tayo freely gumagawa ng desisyon natin sa ating spiritual na pamumuhay. Why? Because we can control Jesus. We can control how He thinks. We can control what He said. Di ba tayo nagsasabi, okay lang naman sa Kanya yan? As if sinabi niya yun. No, tayo yun. Kinokontrol lang. Gusto natin yung ganun Diyos, yung nakokontrol natin. Yes? But we do not want to be controlled. Tayo ayaw natin makontrol. Kaya nga yung mga bata ayaw makontrol ng mga yan. Kaya nga pag pinapagalitan ko yan, kadalasan nagre-rebelde kasi ayaw nila na makontrol sila. Ayaw nila na may nagsasabi sa kanila kung anong gagawin. No, they want parents na nakokontrol nila. Nagbigay yung gusto nila. Yes? No, discipline. Para saan yung habag? Para saan yung pinakita ng Lord na awa? Sabi dyan, no? Na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo. Para saan ang awa? Para saan ang pagtsatsaga ng Diyos? Basahin nyo, Romans 2:4. Hindi po nagbago yan, ha? Kahit Old Testament, hanggang ngayon totoo yan. Romans 2:4. Ayan, ano na sinasabi dyan? O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Pag sinasabi hinahamak, ibig sabihin na masyado tayong nagiging relax doon sa kabutihan ng Diyos. Yan yung lagi kong sinasabi, feeling natin, lagi tayong nauunawaan ng Diyos dahil siya ay Diyos. Dahil lahat ng karunungan ay nasa Kanya. No, dahil lahat ng karunungan ay nasa Kanya, alam niya ang lahat ng mali. Yun yung dapat natin maintindihan. Sa Diyos na nasa Kanya lahat ng karunungan, ibig sabihin, nasa Kanya lang ang kasagutan, ibig sabihin, siya lang ang nakakaalam ng lahat ng mali. No person in this room can absolutely say na alam niya lahat ng mali. Because kung alam natin lahat ng mali, mas lalo tayong guilty sa harapan ng Diyos. Why? Because lahat ng mali, nagagawa mo pa din. So mas nakakatakot nga siya eh. Kasi He is all-knowing. He knows. He knows your thoughts bago mo gawin yung kasalanan. Alam niya yung mind mo habang ginagawa mo yung kasalanan. He knows your heart after ng kasalanan. He knows. And He knows kung kailan mo ulit yun gagawin. He knows. Hindi ba mas nakakatakot yun? Tapos eto tayo, akala natin na kontrol natin yung kanyang mind, iniisip natin na okay lang sa kanya yung ginagawa natin. Kahit pa ulit-ulit. That is why, anong sabi ni Paul? Everyone is called to repentance, even the church. Mas lalo yung church, because we claim we know Him. Itong mga Griego, hindi nila kilala. To the unknown God, hindi nila kilala. They still have the time to say, we don't know. But for you and me, no, we know. And we cannot escape. Greeks want a controllable God, while Paul preaches an inescapable God. We cannot escape Him. Yung pagtsatsaga ng Diyos should lead us to repentance. If hindi mo na-appreciate yung pagtsatsaga ng Diyos, then you're not being led to repentance. Why? Because you think you're already forgiven nung ginawa mo yung sin. Why? Because akala mo naiintindihan ka ng Diyos. That's why kampante ka na, pinatawad na ako ng Diyos. Why? Kasi naiintindihan naman niya yung ginawa ko. So yung fact na naiintindihan niya, ay dapat patawarin niya na din ako. I mean, really, hindi nga kasalanan yung ginawa ko eh.
Nakuha niyo yung point? Nakuha niyo yung problema? Yun yung problema doon. Hindi, nagtsatsaga lang siya. Binibigyan ka lang niya ng time and space. Alam niyo nung nakaraan, sino yung nakabalita dito yung aksidente sa checkpoint? Yung sa checkpoint po. Yung truck, nawalan ng preno. Right? So nakita ko yung truck, nadaanan ko siya. And akala ko, gabi nangyari. Nung napanood ko sa YouTube yung video, 30 minutes bago ako dumaan dun sa accident, nangyari pala yon. Sabi ko sa miss ko, kung napaaga pala ako ng alis. Kung napaaga pala ako ng 30 minutes na alis, malamang isa ako dun sa nasalpok. Malamang. Di ba? Doon ka dumadaan eh. Kung napaaga ka, buti na lang, late ako. Hindi totoo. Nung napanood ko sa YouTube yung truck, ang bilis niya talaga. Kasi lagi naman nilang sinasabi na wala ng preno, pero ang totoo, nakatulog eh. Kasi kung lahat ng truck nawawalan ng preno, di ba? Pero ang totoo, nakatulog siya. Siyempre, alas 10 ang truck, pag-lift ng truck van, anong oras sila makakaalis? Eh umaga, hindi naman makatulog din yung mga yan, di ba? So, umaga eh. Diretso siya eh. Pababa yun, di ba? Yung sa may, galing siya ng Masinag eh. Tapos, nag-cross siya dito sa may gasoline station. Yung mga motor na nauuna, na palagi naman kaming nauuna, kaya nga sabi ko, kung 30 minutes earlier yun, naku yun. Eh, masilig ko pa naman mag-counterflow. Eh, siyempre, may barricade yun, di ba? May barricade po yun, di ba? Siyempre, kung may barricade, dito ako sa gilid. Eh, siyempre, pag gilid ako, tapos biglang dadating siya, magkakabulagaan kami. Sabi ko, buti na lang, nalit ako. Salamat sa Lord. Oo, kasi na yung bawas sa sweldo. Diba? Pero purihin pa rin ang Diyos, ilan na namatay? Ang laki ng truck, ang bigat ng dala. Durog yung harapan ng truck eh. Yung harapan niya, durog eh. Pagsalpok niya doon sa poste, at ang tibay ng poste. Totoo! Ang tibay. Pero durog talaga yung bilis. Napanood ko sa inyo. Bigla ako, sabi ko, napapray talaga ako. Akala ko kasi, madaling araw nangyari. Yung pala, 30 minutes lang. No! So may bunga din palang pagpupuyat. Joke lang po ah. Walang bunga ang pagpupuyat, kundi eye bags. Okay? Eh no, ang sabi dyan, di ba dapat gawin yan? Yung pagtitiis ng Diyos, hindi dahil naunawaan niya tayo, dahil mahal niya tayo. Pero again, hindi pa rin niya palalampasin yung salarin. O, pakibasa, 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9. Yan, ano nakasulat? Basa. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinapalagay ng iba. Kagaya ng iniisip ng iba. Yan ang sinasabi ko kanina. Tayo kasi magaling tayo mag-isip na, hindi, ano naman yung Lord eh. Right? Hindi. Kundi, mapagpahinuhod siya. Matiisin, matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipag sisi. Mga kapatid. Kaya, ayun o, nagaya ng pagpapalibang na ibinapalagay ng iba. Kagaya ng iniisip natin tungkol sa Diyos na mali. Hindi niya yung ginagawa dahil naiintindihan niya tayo and we're forgiven. No. Sabi dyan, dahil siya ay mapagpahinuhod lang. Huwag niyong i-underestimate yung kanyang patience. Tayo ang mga magulang eh. Di ba? Ano sinasabi niyo sa mga anak niyo? Umuusin ng pasensya ko ha. Baka makita mo yung demonyong ako dati bago ako naging anghel. Sabi ng anak, ririblokin kita. Pero ngayon, mga kapatid, there's no more excuse. Sabi ni Paul, but now, pero ngayon,
hindi na pinapalagpas ng Diyos. Diba? Bakit? Bakit now? Kasi, sabi nga kanina sa Sunday School, the resurrection of Christ, when it happened, it also ended the ignorance of man. Nung nagkaroon na ng Christ at na-resurrect yung Christ, nabuhay siyang mag-uli, doon na tinatapos yung kahangalan ng tao. We can no longer say we don't know. Tanggapin nyo man o hindi, yung doktrina ng pagkabuhay na mag-uli. Tanggapin man ang mundo na merong Kristo o wala, hindi pa rin yun ibig sabihin na walang Diyos. Hindi pa rin ibig sabihin na walang katiyakang ibinigay ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nung nagkaroon ng pagkabuhay na mag-uli, doon na naputol ang kahangalan ng tao. Wala na tayong excuse para sabihin natin hindi natin kilala ang Diyos. Wala na tayong excuse para sabihin natin hindi totoo ang Diyos. Wala na tayong excuse para sabihin natin hindi totoo ang mga sinasabi ng Diyos. Dahil kay Kristo. At nung siya'y nabuhay na mag-uli, siya yung final revelation ng God. Hebrews 1:1 and 2. Pakibasa. Hebrews 1:1 and 2. Ayan, ang Diyos na nagsasalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Verse 1 is saying, nagsalita ang Lord, God revealed Himself to our ancestor, to our parents in different times, in different ways. Fragments, puzzle pieces. Yes? Magsasalita siya ngayon, magsasalita siya after a decade, after his next generation, putol-putol. Yes, can we claim na hindi natin fully kilala ang Lord? Yes, by Scripture. The Israelites knew Him because of the law. They followed Him. Akala nila the law is God. Right? So hindi nila alam. And then most of na ginagamit ng Lord, propeta. Wala silang pulpito na kagaya nito na every Sunday they spoke the word of the Lord. No. Once in a blue moon. Pag may pinagawa lang ang Lord sa kanila, punta doon, punta rito. No. Wala silang congregation na kagaya nito na every Sunday nagagalugad natin ang salita ng Diyos and nare-remind tayo ng aral. Wala silang ganun. Wala. Because different times and different people. Hindi consistent. Okay? Pero ngayon, sabi sa verse 2, nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ni Jesus na siyang itinilaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan niya ay ginawa ang sanlibutan. So sa panahon na ngayon, lahat ni-reveal, kinumpleto na sa panahon ni Christ. Siya yung nag-reveal noon sa atin. Kaya ngayon yung isa sa layunin ng pagkakatawang tao ng Diyos. So ngayon, hindi mo na pwedeng sabihin, I do not know. You don't know because you don't believe. Yun ngayon yan. Hindi yung you don't know because wala kang nalalaman, dahil wala kang narinig, o wala kang nabasa. No. Sabi nga sa Romans, hayag sa lahat yan. Kahit sa kanyang mga nilikha, yung kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Okay. Now, yung pagsisisi po is not optional, mga kapatid. Ito ay commanded. Hindi ito suggested, hindi ito recommended, hindi ito offered. This is commanded to every person. Naniniwala man sila sa Diyos o hindi. Lahat ay tinawag sa pagsisisi. Lahat. No exemptions. Pastor, nagsisina ako once upon a time. Okay, did you stop sinning? No. And by the way, yung pong pagsisisi is not praying and crying and sasabihin mo sa Lord ng paulit-ulit, Lord, sorry po, Lord, sorry po, Lord, sorry po, Lord. No. Chanting yun. Yun ang ginagawa ng mga magician. Pag nagkakast sila ng spell. Di ba, nung teenager ka, sinusulat mo yung pangalan ng crush mo, tapos may nagturo sa'yo, lola mo siguro, kumuha ka ng buhok niya.
So, kunyari, galit ka sa kanya, sinabunutan mo, pero totoo, gusto mo lang kumuha ng buhok niya. Tapos nilagay mo yun sa papel na may pangalan na inipit mo sa ilalim ng unan mo, right? Tapos bago ka matulog, Michael. Chanting ang tawag doon. Tawag doon, witchcraft. Now, when we pray to the Lord, sabi nga, huwag yung katulad ng mga hentil na paulit-ulit. Now, every time we chant, Lord, patawarin mo, it will not change anything. Just saying sorry will not change anything sa mind mo at sa heart mo. You need an encounter with the Lord para mabago yan. Why? Because judgment is coming. Ulitin ko, slow. Sipin nyo na lang. Sa Daniel, Christ was this, sinabi doon ni Daniel na may nakita siyang malaking bato na bumababa, right? Tapos tinamaan yung paa ng statwa. Okay. Isipin nyo na lang, yun yung bato, si Christ. At yung pagragasa niya is judgment. At yung pagtama niya is the judgment to that civilization o dun sa mga tao. Now, yung bato, slowly, or sabihin natin mabilis, pero parating na siya. Hindi ko alam kung how much time and space na meron tayo. Pero ang point, dadating yan. Sure. Mas sure pa yan sa bagyo. Okay? Now, yung lahat ng nangyayari sa'yo ngayon, pagsubok sa'yo, ulitin ko po, if dumaranas kayo ng pagsubok ngayon, physically, spiritually, mentally, stay focused on the Lord. Why? Because kung sinusubok ka niya spiritually, lahat ng pagsubok na dinadaanan mo is because kinakailangan niya yung kanyang mga tupa ay ma-design or naka-design yung mga trials na ito to make us more faithful sa Kanya. To give us that test of time. To give us the test of fire. So, ibig sabihin, itong nangyayari sa iyo ngayon, kapatid, sa kabila ng pagsunod mo, sa kabila ng mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon, and yet, meron kang pagsubok ngayon. Nakadesign niya na to destroy you. That's not judgment. Okay? Ang tawag dyan is para i-mold yung character natin para mas lalo tayo maging faithful. Because kinakailangan niyang madatna ng kanyang mga tupa na faithful. So, bago pa lang siya dumating, lumaraga siya sa pababa, ang ginagawa niya sa kanyang mga lingkod, He will make sure na dadatnan niya tayo na faithful. That is why, hindi na tayo binibigyan ng kasaganahan na nais mo. Because kung bibigyan ka niya ng kasaganahan na nais mo, you will not be faithful. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin, you will not be faithful. Kung nanalo kayo ngayon sa loto, maniwala kayo, wala ka dito ngayon. Nasaan ka? Pinapapalitan mo yung cheque mo, kaya lang naalala mo linggo. Maniwala kayo, kapag nanalo kayo sa loto ng 120 million, you will not even think of going through to your Bible and study the Bible. Why? Because marami kang gustong bilhin, marami kang gustong puntahan. Naglaan ka na ng 1 milyon para sa bakasyon mo. And you have been planning. So yung kasaganahan na yan, will not be given to us. Because it will take away your faithfulness. Kaya ka nandito ngayon. Kahit umuulan, is because of the trials na binibigay sa iyo ng Lord. Kung bakit ka nangangapit sa Lord ngayon, is because of the trials na binibigay sa iyo ng Lord. That made you faithful to Him. Hindi dahil madamot siya. Bakit niya kinakailangan gawin yan? Para yung trials mo to make you faithful. Para makita yung genuineness ng faith mo is also designed naman so that the wolf in sheep's clothing and the goats among the sheep can no longer hide. Yun yung purpose ng trial.
Yung totoo, yung mainit. Mabalikan ko ulit yung Revelation. Yung maiinit to stay hot. The colds to stay cold. The lukewarm to stay lukewarm. Sa isang congregation na ito. Kagaya nito. Yun yung purpose kung bakit may trial. Because wolf will not endure suffering. Goats will not endure suffering. Dadating yung time, because of the trials, bakit yung ginagawa to? For judgment day. Bakit? Naalala nyo? Saan ilalagay ang mga kambing? Saan ilalagay ang mga kambing? Alam ko, pastor, sa silong. Kaliwa. Saan ilalagay yung tupa? Sa kulungan. Sa kanan. Yung mga lobo, saan dadalhin? Itatapon sa dagat-dagatang, which is judgment. In order for the church to be known, kinakailangan may trials and suffering. That's why ibibigay ng Lord ang church sa Antichrist. That's why ibibigay niya ng kapangyarihan yung Antichrist to win over, to win against Christians for that purpose. Hindi makakatago yung nagkukunwari. Hindi makakatago yung mga lobo. Why? Kasi lalong makikilala yung mga tupa. Okay na yun? Galing, di ba? Trials are designed so that sheep will be known, wolves will be known, goats will be known. Para pagdating sa judgment, wala yung, teka, ba't ako nandito? Bakit ako nandito sa mga kambing? Naliligo naman ako. Wala nang ganon. Why? Because you will know. Kasi your pamumuhay, yung ngayon, yung character mo will dictate. Kung ikaw ba ay kambing, o ba ay tupa. Depende sa relasyon mo sa salita ng Diyos mo. Why? Anong sabi ng Lord? John 10:27. Anong sabi? Dininig ng aking mga tupa. Ito ha, description niya ng tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisisunod sa akin. The reason for trials is for us to know if we are sheep or not. The reason of problems, the reason of conflicts, hirap sa buhay, is to understand if you truly are hearing Him and following Him. If nandun din may yung forbearance mo at pagtsatsaga mo to obey regardless. Because that's easy. Okay, puntahan muna natin Deuteronomy 32. 39 to 43. Marami-rami pong verse ha. Total last Sunday na naman. Tsaka 6 pa naman yata yung party natin. 11, mag-11 pa. Aga pa. Deuteronomy 32, 39. Sabi diyan, tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin, ay pumapatay. Ako'y pumapatay. Tingnan niyo yan, salita ng Diyos na yan. At ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat. At ako'y ang nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Sapagkat aking itinataas ang aking kamay sa langit at aking sinasabi, buhay ako magpakailanman. Kung aking ihahasa ang aking makintab na tabak at ang aking kamay ay hahawak ng kahatulan, aking ibibigay ang aking paghihiganti sa aking mga kaaway at aking gagantihan yung mga nagpupuot sa akin. At aking lalamuin ng dugo ang aking tunod at ang aking tabak ay sasakmal ng laman sa dugo ng patay at ng mga bihag mula sa ulo ng mga pangulo ng kaaway. 43. Mga galak kayo o mga bansa na kasama ng kanyang bayan, sapagkat ipanghihiganti ang dugo ng kanyang mga lingkod at maghihiganti sa kanyang mga kaalit at patatawarin ng kanyang lupain ang kanyang bayan.
ang papatawarin lang niya yung bayan niya. And I'm not talking about physical Israel. I'm talking about His followers, wherever they may be coming from. Pero anong sabi ng Lord? Papatay siya. Sabihin yung taas ulit. Ganda nun. Ano? Wala nang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ang pumapatay, ako rin ang bumubuhay. Ako ang sumusugat at ako rin ang nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking mga kamay. Puntahan nyo naman, Psalms 95, 6-8. Psalms 95, 6-8. Okay. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin, sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayang kanyang pastulan. Tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang mga kamay. Ano sabi? Walang makakaligtas sa aking kamay. Siya yung Diyos, inescapable. Nasa kamay niya ang lahat. Believers or not. Wicked or righteous. Anong sabi niya? At mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong didinggin ang kanyang tinig, kung didinggin ninyo ang kanyang tinig, tayo ay kanyang tupa. Kuha? Okay. Pagdating sa 8, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong puso, gaya sa Meriba, gaya sa karawan, sa ng masa, sa ilang. Ayan o, nakasulat. Sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan. Sino doon yung papatawarin niya kanina sa Deuteronomy? Sino yung papatawarin niya? Kanyang bayan. At mga tupa ng kanyang kamay. Dinggin ang kanyang tinig. Anong sabi ulit sa John 10:27? Pakibalikan. John 10:27. Ano din yung kanyang sheep? My sheep, diririnig ng aking mga tupa ang aking tinig. Ano sabi sa Psalms kanina? Ngayon, dinggin ninyo ang kanyang tinig. Ano sabi ng Lord? Dinirinig ng aking mga tupa ang aking mga tinig. At sila'y aking nakikilala. Why? Bayan niya tayo eh. At anong sabi? Nagsisisunod sa akin. Diba? 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila manilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking. Ano sabi niya kanina? Walang makakaligtas sa aking. Both wicked and righteous nasa kamay ng Diyos. Kung paano niya hahawakan yung dalawa, depends doon sa kalagayan at katatayuan mo kung ikaw ba ay tupa o hindi. But both nasa kamay niya. That's why walang makakatakas sa kanya. Ngayon niyo po, yung di ba? Consistent yung verses. Revelations 20:11-15. Ito ang nakitang pangitain ni John tungkol sa tinatawag na white throne judgment. This is the judgment because one day, all wicked and righteous alike will stand naked sa harapan ng Diyos. Again, that is coming. Slowly but coming. Anong sabi dyan? Nakita ko ang isang malaking luklukang mabuti at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpong ang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay. Time and space is no more. Malinaw? Ayan o. Ang langit at ang lupa ay tumakas because time and space is no more. Sabi ko nga kanina, paubos na ng paubos yan, yung time mo, yung space mo. Paubos na ng paubos yan. At once nawala yan, matter will also cease to exist. That's why sa white throne judgment, wala nang buhay dyan na laman. Okay? Kaya papalitan niya ng bagong langit at ng lupa. Sa Revelations, right? Bali, aaralin naman natin yan sa
sa Revelations natin. Yun nga lang, mga after 2 years pa. Haba eh. Nasa chapter pa lang tayo. 3. Nasa 20 na to. Eh bali, okay na. Natapos ko na yan. Kapaliwanag ko naman yung kanya. At walang nasumpungang kalalagyan nila because time and space is no more. Okay? At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangatayo sa harapan ng luklukan at nagbuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Think of this. Habang ngayon, itong nangyayari na ito is written in heaven. Every pagtibok ng puso nyo ngayon habang nakaupo kayo dito, everything na ine-entertain nyo sa mind nyo ngayon, nakasulat. Every hakbang, bawat salitang lumalabas sa bibig at iniisip, nakasulat. Everything is recorded. Why? Evidence. Di ba sabi, kahit yung salita mo bago ka matulog, not just heard, written. Tandaan niyo po yan. Everything you do in darkness is written. Every secret, every known hatred, everything that you conceal from man is revealed to God. And everything is written in your account. Kaya may mga aklat. Para sa inyong mga aklat, siguro bawat isa may aklat. Nakasulat, nakapangalan sa atin. At merong isang summary na ledger. Yun yung aklat ng buhay. Ako nyo? Madaming aklat. Nagbukas ng mga aklat. Mga aklat, siguro nakasulat doon, buhay ko. Oh, ito, aklat to ni Aldrin Ching. Oh. Ang kapala, your book is dripping in blood. No? Tataas ng Lord yung book mo, tapos may tumutulong dugo. Ibig sabihin, you lived a horrible life. Na pumapatay ka ng kapwa matuta. Na pumapatay ka, period. Tapos may nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat. Not just yung nakasulat sa aklat ng buhay, because nasa aklat ng buhay, you'll find your name. Pero pag pumunta ka sa specific na aklat, you'll find your life. Babasahin yan sa'yo sa harapan mo. Oh, ito yung ginawa mo. And we will be ashamed. Lord, bakit ang kapal ng aklat ko? Are those good words? Actually, meron akong bookmark, sabi ng angel. Yung nandito sa taas na ganyang kanipisin, yung good. Yung nasa baba na ganyang kakapal, yun yung bad. Akala ko ba pinatawad na ako? No. I did not find any page here na nagsasabi you repented. Yes, kaya makapal. Nakasulat, red ink ang pinagsulat. At binigyan ng dagat, taas po, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades, pati sila, ay ibinuho sa dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin, gaano ka-massive itong dagat-dagatang apoy na ito? Gaano kalaki ito? Kasi yung Hades, at yung kamatayan, ilalagay pansamantala yung mga namatay na hindi sumusunod sa Lord. Diyan nilagay yung mayaman sa parable ni Lazaro. Naalala niyo po yan? Diyan siya nilagay sa Hades. Pero tingnan nyo, saan itatapon yung Hades? Sa impyerno. Mas laki yun. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. That is the second death. Yan lang naman ang mangyayari. Ayaw ng Lord mangyari ito actually. Ayaw niya. Di ba sabi nga doon sa verse kanina, dahil ayaw niya may mapahamak ni isa man. Kaya tinatsaga niya tayo. Tinatsaga niya yung ating katigasan ng ulo. Tinatsaga niya yung ating pag-disobey. Tinatsaga niya yung ating pagkakasala. For what? For this one. Ayaw niya mapunta tayo dito. However, ulit, may hangganan. May hangganan.
Because hindi mo rin alam kung hanggang kailan ka. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang tayo mabubuhay sa mundo. So may hangganan tayo. That's why everyone is called to repent. Ano pa? Ano naman ang mangyayari sa unrepentant heart? Romans 2:5. Romans 2:5. Nakasulat dyan, natapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, look, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Balikan niyo kanina sa Revelation. Pag hindi ka nagsisisi, okay, may nakasulat sa iyo, ganyan kakapal, pero lahat yon kasalanan. Nagtitipon ka nun. At dahil dyan, ano sabi? Nagtitipon ka din ng puot sa araw ng kapuotan. Ano yung puot? Naalala niyo, binasa natin sa Deuteronomy kanina? Yun. Hinahasa na ng Lord ang kanyang taba. Sabi, sa mga hindi sumusunod sa kanya. Balikan niyo po yung Deuteronomy 32. Yun yung binabanggit ditong araw ng kapuotan. Judgment Day is both day of wrath and day of salvation. Yes? Depende kung nasan ka. Kung tumpa ka ba o hindi. But if I were you, ngayon pa lang po mga kapatid, no, pinapakinggan natin yung salita ng Diyos na yan. Why? Because sa Bible, repentance is a change of mind, change of heart, change of direction. That nagre-result yan sa pagbabago ng buhay, na nagre-resulta yan ng bunga ng katwiran. Hindi po pwede nagre-repent tayo, sorry Lord, pero paulit-ulit po natin ginagawa. Lord, sorry, next time talaga attend na ako ng equipping. Ngayon lang kasi emergency. Anong po namang naunawaan mo ko? Di ba familiar yung prayer? Next time attend na po ako talaga. Pagdating na next time, wala na naman. Bakit si Lord may another emergency eh? May kompromiso to eh. Oo, hindi po pwede. Alam ko naman naiintindihan mo ko, Lord eh. Pagdating ulit ng next time, Lord, hindi talaga pwede. May lakad ako eh. And ang thought process is, maintindihan naman ako ng Lord. Right? No. That is unrepentant life. If you truly say sorry sa Lord, then next time, don't make appointments on Sunday. At nagtataka naman yung pastor nyo, dahil tuwing linggo na lang may emergency ka. Talaga ba? Tatapat ng linggo, emergency. Palagi. Bakit itong Monday to Saturday walang emergency? Pag linggo lang meron. Si pastor naman, okay po, sige, bahala na po ang Lord sa inyo. Pag nagpapaalam kayo sa akin, ha? Diba, pastor, okay po, pero hindi ko naririnig, bahala na po ang Lord sa inyo. But I cannot tolerate. Anong gusto niyo sabihin ko? Okay lang, naiintindihan tayo ng Lord? Yes? O gusto niyo utusan ko si Ryan at si Carlo, mga bata, tali. O nyo kaya ang makalabas yung mga yan, talian nyo kung kinakailangan, di ba? Baka naman kasuhan nyo ako ng kidnapping, illegal detention. Sige. Pero bahala na po nun. Right? Hindi ko kayo sasabihin, sinungaling ka! Wag. Yes? Sila na lang nakakalam nun. May gusto nyo talagang umalis ni Iwan. Kaya yung naiiwan, nag-iipon sila ng katwiran sa langit. And I'm not saying hindi valid yung mga excuses natin, ha? I'm not saying that. Wala po akong ganun sinasabi. Pero again, ang sinasabi ko lang, if we truly understand kung bakit at sinatsagaan natin kung bakit, then we will do it regardless. Pero repentance is not just saying sorry. Kasi ganito yan. Ang isip ng isang unrepentant heart is ito, I will not change. Sasabihin ko sa sarili ko, di ba, kailangan ko magbago, ganito na ako eh. I will define my own truth. Ako mismo magsasabi ng sarili kong pinaniniwalaan at katotohanan. Kagaya ng sinasabi ko kanina. I am the master of my life. Ayokong magpakontrol, ayokong makontrol. Right? Nino man. Lalo na ng sarili ko.
Okay? Ito yung problema ng mga unbelievers. Unbelievers po, they will say, I will not change. Why should I change? Di ba kayo naka-encounter na ganyan, jowa? Uy, tigilan mo na yung pagsisigarilyo mo. Mahal mo ba ako? Ay, kayo titigil ko. Mas nauna kong nakilala to kaysa sa'yo. Mas nauna itong nakaunawa sa akin bago ka. Mas nauna itong nagpaligaya sa akin bago ka. So, ko titigil to. Ganito na ako since birth. May mga ganon. Okay. Ang problema, unbeliever pong way of thinking yan. I will not change. I have my own righteousness. I will define my own truth. Right? Ako ang nasusunod sa buhay ko. No one can say kung ano dapat kong gawin. So, for those katwiran, we're just saying to the Lord, I am unrepentant. Right? I am unrepentant. Now, anong problema? Yung unrepentant heart kasi rejects authority ng Lord. Nire-reject nila yung authority ng Lord when they say, ako ang bahala sa sarili ko. And then yung unrepentant heart, of course, when you reject the authority of the Lord, nagre-rebelde ka against Him. Tinatanggal mo sa trono niya, sa puso mo ang Diyos, at nilalagay mo yung sarili mo, insisting that you're free to do anything na gusto mo. Meron ka sariling, yun yung sinasabi ko, meron ka sariling schedule. Right? Pag alas 12 na, titignan mo yung rilo mo, which is mag-alas 12 na pala, tama na pastor, hanggang alas 12 lang ang simba natin. You see that? Di ba maraming times sa church na simba uwi talaga. Maraming times sa church na kapag yung pastor nagtagal ng pangangaral ng 2 hours, overtime na si pastor. Dapat mabago tong sistema ng church natin. Kakausapin natin, dapat hindi 2 hours, pastor. 1 hour lang. Mag-usap-usap pa mga elder. Pagalitan si pastor. Bakit? May emergency kasi ako pag emergency daw lagi. No. You're di ba? Hindi tama. Now, ano ang nangyayari? Sabi dyan sa binasa natin, nagdi-deposit tayo ng galit ng Diyos. It's like a bank account. Naka-time deposit. Yung withdrawin mo sa dulo is either something na magbe-benefit ka or something na mamamatay o. Now, anong sabi ni Paul? 1 Corinthians 5, verse 1 to 5. Basahin natin. Sa kasalukuyay, nababalita na sa inyo'y may pakikiapid. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hentil. Na isa sa inyo, nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Inaasawa niya yung stepmother niya. Sabi ni Paul, kahit sa hentil, hindi yan katanggap-tanggap. Bakit tinatanggap niyo sa church? Stepmother. Incest yan. Verse 2, at ako'y mga mapagpalalo, at kayo'y mga mapagpalalo, mga hangal. At hindi kayo pagkos ng alumbay, hindi man lang kayo nalumbay at nalungkot sa kapatid nyo sa nangyayari sa church. Upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawain ito. Yung tao na yan. Sapagat ako, sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu, aking niyang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Ibig sabihin, kahit hindi nyo ako kasama, ako nang nagbigay ng direksyon. Anong gagawin natin sa taong yan? Yun po yung hatol na sinasabi. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ini-invoke niyo yung authority ni Christ. Nang nakakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, ibibigay kay Satanas. Yung unrepentant na tao na ito, anong sabi ni Paul? Ayaw talaga magbago, ibigay nyo kay Satanas. Ipagpaubayan nyo na siya kay Satanas. Ano ibig sabihin? Pag hinayaan ng Lord na gumawa si Satan sa buhay mo, lahat ng pangit na bagay, mararanasan mo.
ng laman mo. Matinding sakit, lahat. Okay, sasabihin nyo ngayon sa akin, Pastor, sabi mo kanina, lahat ng suffering namin is para ma-design, para makita kung sino yung faithful. Yes. Pero itong suffering na ito, again, yung suffering na yun is to design na makita yung sheep and at the same time makita yung goat. So sa goat, masakit to. Ipaparanas sa atin ng Lord yan hanggang sa ang tanging mo na lang kayang gawin ay magsisi. Baka sakali maligtas sa araw ng puot ng Diyos. Papahirapan tayo ng dyablo sa pangalan ni Jesus. Lahat ng pasakit dadanasin mo dahil sa katigasan ng puso mo. Hanggang sa ang tanging mo na lang pwedeng gawin ay magsisi. Sabi sa Matthew 18, kapag ang iyong kapatid ay nagkasala sa iyo, kausapin mo personal. Ito po ang rule. Pag ang kapatid mo nagkasala sa iyo, meron kayong hindi pagkakaunawaan, kausapin mo daw ng personal. Pag hindi siya nakinig sa iyo, magsama ka pa ng isa. Pag hindi pa rin siya nakinig sa iyo, magsama ka pa ng kongregasyon. Pag hindi pa rin, alisin nyo na siya sa inyong kongregasyon. Ano ibig sabihin ng alisin? Ito yun. Ito pala. Pagkaloob nyo na siya sa akin. Sabi ng Lord. Ano ibig sabihin? Akala ko ba kay Satan? No, bibigyan ko ng authority si Satan to do harm dyan sa taong yan. In order for him to repent. Yun yung drastic move. At sa ibang tala ni Paul, anong sabi niya doon sa dalawa niyang alagad? Ibinigay ko na kay Satan. Di ba? Nagkamali sa kanya ng paulit-ulit. Pinatawad niya ng paulit-ulit. Pero walang pagbabago. Ibig sabihin, there's no repentance. Ano ginawa niya? Pinagkaloob niya na kay Satan. Paulit-ulit tayong pinapangaralan ng katotohanan. Yes. Paulit-ulit tayong pinapaalalahanan. Yes. Paulit-ulit ko rin po sinasabi ito. Ang salita ng Diyos ay tabak. Kagaya kanina, sabi niya tabak. Pag ang tabak ay sobrang talas niyan at ang buko ay welcoming, pag itinama mo yan sa buko, ano mangyayari sa buko? Pero kung yung buko, ayaw na tanggapin yung tabak. Kahit anong pokpok mo, parang mapuro lang yung tabak. At pag mapuro lang tabak, ano nangyayari sa buko? Maganda ba pagkakahiwa? Makikita mo, pag tama ng buko, ginaganong pa ulit. Basag. Bago mo pa makuha yung buko, wala nang sabaw. Hindi ka tulad pag matalas, no? Kontrolado mo. Eh, paano kung ayaw talaga? Babasagin na yung buko sa pader. O kaya bato na, pangbabasag doon sa buko. Baka sakaling mapakinabangan pa yung buko. Yun yung sinasabi dito. Baka sakaling maligtas pa. Ayaw makinig eh. E di hayaan natin makaranas siya ng masama. Anong nangyari sa libughang anak? Anong nangyari sa libughang anak? Kailan siya nakaramdam ng pagsisisi? Wala na siya makain. Amoy baboy na siya, may dumi na siya ng baboy. Wala nang pumapansin sa kanya, wala na siyang kaibigan. Wala nang gustong tumulong sa kanya. Because they know, pag tinulungan siya, babalik siya sa dati niyang gawin. Yes? We're not helping. Pag ganun. Now, ano nangyari? Doon siya nakakilala ng pagsisisi. At least kahit paano, sa araw ng paghukom ng Diyos, baka sakaling maligtas yung tao na yan. Yun yung ibig sabihin ni Paul. Wala na kayong magagawa. Kung ayaw niya talagang makinig sa inyo, wala na kayong magagawa. Si Lord na ang bahala dyan. And the way the Lord will do it, give the authority to Satan to make that man suffer up to the point of repentance. Eh Lord, paano kung hindi? No, He will. Yun yung point. He will. Pero dadanas muna ng matindi ang tao yan. But He will. Yun yung purpose. Upang ang Espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Yan yung dahilan. Yan yung purpose. Because He will. Sasabihin mo, paano kung mamatay siya sa gitna ng pagsubok? He will not.
He will not. But he will suffer ng mga bagay na hindi pa niya nararanasan. Sobrang hirap. Until the time na makakilala siya ng pagsisisi. Now, if we have an unrepentant, mas malupit pa kasi yung hintil at saka yung unbeliever. They do not believe, they do not repent because they do not know. Now, merong Kristo na resurrect na si Christ, may gospel, nangaral tayo, pwede silang ma-convert just by hearing the word of God. Pero however, tayong mga nagsasabing converted na, nandito na tayo sa loob ng church, and still, patay tayo sa pananampalataya natin, ito yung tinutukoy dyan. Because ang tinutukoy dito, kapatid sa church. It's not unbeliever, kapatid sa church. Therefore, believer to. However, unrepentant. So, anong gagawin ng Lord? He will make him suffer to the point of repentance. Ayaw ng Lord to. Pero kung ito yung kailangan mo, masigurado natin maliligtas ka, why not? Pero it doesn't have to be that way. Tama po ba? Hindi kailangan mangyari sa atin to. Kasi sa kabutihan ng Lord, ngayon pa lang nangangaral siya sa atin. Siya mismo yung lumalapit at hinahayag niya sa atin yung dapat, yung tama, yung paalala at disiplina. Tayo lang ang may matitigas na puso na ayaw natin pakinggan yung sinasabi niya. Why? Because sinasabi natin sa sarili natin, I will not change. I have my own truth and I am master of my life. So kahit anong paalala yan, wala. Because I will not change. Ganito na ako, kilala nyo na ako, ganito na ako, ganito na ako. No, you have to. Because kung si Lord mismo ang gagawa niyan, He will give us. Ngayon, wala pang authority to say, si Satan to harm you. Walang authority si Satan to harm anyone. Wala. Pag binigyan niya, tingin niyo anong gagawin si Satan? Mahirap. Isipin ko pa lang parang, no. Ba't ko ilalagay yung sarili ko doon? Tapos tatay ako. Natural, pag nangyari sa akin yan, damay pamilya ko. It's not only me. So, anong gagawin ko? Kung ako ay responsabling ama, makikinig ako sa Diyos. Because kailangan ng pamilya ko, yung tatay nila nakikinig sa Diyos. Anong gagawin ko? Now, to every man na nandito, anong gagawin ko? Makikinig ako sa Diyos. Because every man here will become father soon. And your family needs you to be a follower of God. Now, to every woman na nandito, soon you will support a man who follows God. Be strong. Make sure you can follow that man. Because you will be his wife soon. And you want to support him. So he needs more strength. At most of that strength will be coming from you, woman. Diba? Ang word na ginamit sa Genesis for katuwang is strong support, not alila or katulong. Strong support that without her, Adam will not stay strong. So the only reason man, the follower of God, a man of God, will truly stay strong if his woman strongly supports him. So woman, kung kayo ang nauna sa pananampalataya, you still have time and space para yung taong yan, kung yan ang gusto mong mapangasawa, ay maging, tagasunod ni Kristo. You need that. Ayaw mo ng katuwang na hindi tagasunod ni Kristo, maniwala ka sa akin. Ayaw mo ng katuwang na hindi sumusunod sa Lord. Parang kang kumuha ng bato na pinukpok sa sarili mo in the name of love. Hindi mo gusto yan. Mga mananampalataya ang lalaki na naririto who doesn't know responsibility yet kahit matagal na sila sa church. Who doesn't even know responsibility for themselves. Hindi nila alam kung anong kailangan nila sa Panginoon. Hindi nila hinihingi yung kailangan nila sa Panginoon. Well, I am telling you now, if you want to follow Him, start looking. Ilang taon na tayo? If you want courage, ask. Huwag natin itulak yung mga asawa nating babae sa frontline at sabihin natin, kayo na lang ang sumunod. No! Hindi nila responsibilidad na sumunod sa Diyos. Sa'yo binigayan. Sila susuportahan ka and both of you will follow Christ.
Huwag mo itulak yung asawa nyo. Na ikaw na lang, busy ako eh. No! Ikaw yan. Sa'yo binigayan, kay Adan binigayan. Nung nagkasala sila, ang tinawag ng Lord si Adan, hindi si Eva. May nabasa ba kayo sa Genesis, nung nag-fall si Adam and Eve, tinawag niya, Eva! Adan! Nasaan kayo? No! Wala kayong mababasang Eva doon. Ang tinawag lang niya, Adan. Siya lang. Huwag niyo ito-tolerate yung mga husband nyo. Huwag niyo ito-tolerate yung mga jowa nyo kapag hindi sila sumusunod sa Lord, mga babae. Because pag napangasawa mo yan, ikaw ang maghihirapan dyan. Huwag niyo itolerate na kahit nasa loob sila ng church, complacent, relax, hindi focus sa Lord. Nasa loob na nga ng church, hindi pa focus. How much sa labas? Tingnan niyo yung mga kapatid nyo, sino nagsiselfone ngayon? Diba? Hindi focus. Bakit mo gugustuhin niya mga lalaki niya? Nasa loob na ng church, wala pa sa Panginoon ng isip. Paano pa kung wala yan sa church? Tapos hindi kayo magkasama. Isipin mo. Isipin nyo. Isipin nyo kung sino pinapakinggan ng mga yan. Diba? Now, the Lord calls for repentance to everyone. Stop tolerating sin. Mahirap mabuhay dahil so lahat po tayo, we have to put ourselves sa posisyon na gusto ng Diyos para sa ating lahat. And we need to ask Him how. Hindi tayo pupunta roon dahil sa time. No, time will not help you. Yung spiritual na pangangailangan mo, spiritual na maturity mo will not come in time. Hindi yan may bibigay sa atin ng oras at panahon. May bibigay lang yan sa atin ng Diyos. So kung sasabihin niyo sa akin na magmamature din ako in time, magmamature din yung in time, yan si magmamature din yan pag nag-asawa na. No, if he is not mature now, he will not be mature later. Because maturity comes in Christ. Kung yung taong yan does not ask maturity and does not want to do the things para siya ay mag-mature, then he doesn't want to be mature. Okay? Yung immature kasi, he doesn't want responsibility. That's why marami ngayong mga babae, single mom. Why? Because most of the females, ayaw na lang ng responsibilidad. They do not understand. Why? Because the lack of responsibility is the lack of love. Kung mahal mo yung babae niya, at yung bata sa sinapupunan niya, responsable ka, hindi mo iiwan yan. But the point is, hindi niya mahal yun. Ang mahal niya, sarili niya. That's why he doesn't know responsibility. Gusto niyo ba yung ganon? Ganun ba tayo? Basta na lang natin iiwan because nahirapan na tayo. Feeling natin hindi natin kaya. No! That will shape your faithfulness. Kung makikita ng Lord na nagtsatsaga ka kahit mahirap, then dadatnan ka niya na nagbubunga. You always pray, Lord, datnan mo ako na gumagawa ako sa iyong kaharian. But yet, sumasabi sa isip ko, naiwan ko yung responsibility ko kasi mahirap. Well, anong easy? Nandito tayo to do what's right. That's what easy. We're here to do what is right, not what is easy. Yes? So we are called to repent. Hindi ko kayo paiyakin ngayon dito. Sabi ko, lumuhod kayong lahat. Magsisi tayo. I know it will not work. It has to be you. It has to be personal. It has to be that sa panahon na in-appoint sa iyo ng Lord to repent. Hindi ko kayo rin to prepare sa iyong lumuhod lahat kagaya ng ginagawa ng iba. Because I know it will not work. Because some of you, since lahat umiiyak na, makikiyak na lang din ako. Since lahat nakaluhod na, makikiluhod na lang din ako. Pero the condition of the heart, no, malayo pa. So I pray, sana soon, in your godly appointed time, that you will come. Mga sin, not your name.
Nakuha niyo po? Repent so that yung ibablat ng Lord sa aklat na nakasulat sa pangalan mo is your sin, not your name. Not your name. Makikita mo na lang, Lord, nasan yung aklat ko? Actually, paper lang. Nakasulat, good and faithful servant. Good and faithful servant. Enter. Yun lang ang nakasulat. Walang book. Nakasummarize na doon, good and faithful servant. Pumasok ka sa aking kaharian. And it's done. And it's done. Hinihiling ko po na magsika yung bawat isa.